So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Capihan branch para sa update natin. Yung 2026, bagong taon, bagong motor. Tara, alamin natin yung presyo at yung specification nitong Rusi Sparkle 150i. So, marami nagsasabi, nakamukhang kamukha niya ang bagong Honda Click version 4. Tara, alamin natin yan. Ikutan natin yan. Walk around na natin, ayos na ayos siya. So ayun ako mga best dong, in 2026, meron pa rin available ang Rusi Sparkle 150i. Ito yung naka-liquid cool na, naka 4 bulbs. And, ayan, tingnan nyo naman. Yung forma na ito, halos hindi nalalayo sa bagong lumabas. May Honda Click 125 version 4. Yung special edition is nakakiles. Yung standard ay naka-disusi. So itong kay Rusi ay nakadisusi naman. Pero malay naman natin dahil naglabas si Honda ng dikiles, malay natin maglabas din si Rusi ng dikiles. Ano yan? Posibleng mangyari yan, okay? Lalo na dito sa atin, dito sa Pilipinas, hindi nalalayo yung kompetensya pagdating sa mga motorcycle na nilalabas na halos lahat ng motorcycle is magkakamukha na, di ba? So kung konti na lang talaga yung may originality, yung sinasabi nilang original or original nasa kanila nang galing. Okay, so sa kanyang headlight, papansin talaga natin halos hawig na hawig, lalo na yung patulis na part ng headlight. Okay, sa kanyang dash panel naman ay digital pa rin naman, pero ibang-iba rin yung design niya or looks niya. Sa mga switches, halos kung napanood niyo yung una nating vlog ng Sparkle 125, iba rin yung switches na nilagay dito. And then, meron silang nilagay dito na kill switch. Okay, may kill switch na tayo rito. Meron pa tayo rito idling stop. Boy, may idling stop din to, boy. Diba? Kung meron si Honda Click na idling stop sa kanyang special edition, etong si Rusi, meron siyang idling stop dito sa kanyang 150cc. Okay. Yun, may idling stop lang naman siya. Okay. So, dito naman, meron din tayo rito mga hazard switch. Wala kay Honda Click yan. Meron din tayong passing light. O wala rin kay Honda Click yan. Di ba akong mabash dito? So, meron din tayo ritong USB charging port. And then, meron din tayong utility hook. May gulay board din tayo rito. Meron tayong ignition na shutter lock. Okay. So, meron din tayong magandang upuan, malambot and makapal yung foam na ginamit dito. And then, meron din tayo rito maluwag din na compartment. Ayan. So, naka-radiator na rin tayo rito at yung kanyang tambucho, halos hindi rin nalalayo dun sa Honda Click na 125. Yung foot pegs natin dito, mapapansin nyo, sa foot pegs ni
Sparkle 125, iba yung design compared dito sa foot pegs ni 150. Iba rin yung design. Ayan. So, mapapansin nyo rin na payat yung part dito. Okay, yung kay Honda Click 125 is tumaba na siya. Okay, nag-improve na yung taba niya rito, tapos tumaba rin dito. Kaya naging ano siya, naging parang maxi scooter talagang datingan niya. So, upuan natin 125. 125 tuloy. 5'2 ang ating height. Okay, tingnan natin kung same ba sila ng height ni Sparkle 125 tsaka itong Sparkle 125. Pares lang din. Halos si ano din si Honda Click 125 halos same sila ng height eh. 'Di ba? Kasi lumaki yung mga gulong nila. Yung shock nito parang mas maganda yung shock niya ano. Para lang sa akin parang mas maganda yung shock ni 125 compared dito sa 150. Parang matigas. Ano, parang matigas. Sa likod naman, taktuhan lang. Okay? So ganito yung itsura natin. Legroom, maluwag pa. Gulay board, maluwag din. Pwede tayong maglagay ng mga gamit natin dito. Turning radius. Malawak din yung ating turning radius. Ayan. So may space pa naman tayo rito. Ating OBR, pwede tayong mag-angkas pa dito. No? Ang ganda rin yung foam na ginamit dito. Sobrang lambot din. Ayan. Pang long ride, pwede rin ng sangto. Ayan, doon talaga ano to. Doon talaga gawa din talaga to, pang long ride din talaga to, no? So, hindi pa ako nakatry ng Sparkle 150 or mga test ride. Hindi pa ako nakakapag-test ride, pero sana si Rusi din, no, may mga test ride or may mga test unit din lalo sa mga event, no? Sana sumali rin sila sa mga ganong event. Kung kayang-kaya din naman nila to eh. Ayaw lang talaga siguro nila na masyadong exposure. Kasi masyado na sila expose. Yun lang. So, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng 150cc ng Sparkle 150i? Okay? Para sa Rusi? Okay? Sa tingin nyo, sulit ba yung 75,000 sa kanyang specification, sa forma, and then sa kanyang sa forma, and overall looks? Okay? So, sa tingin nyo, sulit bang bumili nito? Comment nyo naman yan. Ayos na siya.